Usapan natin ngayon, ito po, no, si Pangulong Marcos nagsabi po na tinanong po siya kung kumusta ang relasyon sa mga Duterte. Ang sagot po ni Pangulong Marcos ay it's complicated, no? Nagtataka po ako sa ating pangulo, bakit niya po pinagbubuyang-yangan na wala siyang kaalam-alam, no? Hindi ko maintindihan paano niyo po naatim na magmukha po kayong walang kaalam-alam sa nagaganap sa Pilipinas. 2 years na po kayo. Si Pangulong Duterte po ay 2 years na pong hindi Pangulo. Tapos ngayon po, ang para lang po makapaghugas ng kamay o makapagmalinis, no? Dito po sa nagaganap sa West Philippine Sea. Bakit po pilit nyo pong kahit magmukha po kayong walang kamalay-malay, kahit magmukha po kayong walang kamuwang-muwang sa pinasok ninyong trabaho, okay lang basta mapalabas nyo lang na wala kayong kinalaman, no, sa nagaganap ngayon sa West Philippine Sea. Ibang klase po talaga no? Kasi bilang Pangulo parang kakaiba po sa lahat itong si Pangulong Marcos. Yung iba pong Pangulo, yung iba pong leader, kahit hindi po nila alam, umaastang may alam, no? Ito naman po parang pinagmamalaki na wala akong alam. Clueless ako. Hindi ko alam na may secret deal. Hindi ko alam kung ano po ang pinamigay. Hindi po nakakatuwa, no? Kung sa isang leader ng bansa ay ipagmamalaki po ninyo, wag na yung leader sa barangay captain. Kung ikaw ay barangay captain at tinatanong ka kung ano nagaganap sa barangay mo, at ang isasagot mo ay wala kang alam, iba yung nagmumukha po kayong yun na nga, no, nagmumukha po kayong walang hindi nyo talaga alam yung kung ano yung pinasok nyong trabaho. Sa kagustuhan ninyo na wag maibalik sa inyo ang sisi. Sa kagustuhan ninyo na wag akuin, no? Kung ano man yung lumalalang na kayo po yung main na tao dapat na lumulutas ng nagiging lumalalang sitwasyon sa West Philippine Sea at sa South China Sea. Sa kagustuhan nyo pong maipasa sa nagdaan, nagmumukha po kayong walang kamuwang-muwang sa inyong trabahong pinasok. Sinabi po ni Pangulong Marcos na clueless talaga siya, no? Yung sa it's complicated. Tinanong siya kumusta po relasyon nyo sa mga Duterte? Kasi yung mga pamilyang Duterte lahat nakakontra na sa inyo. Tapos si Sara Duterte parang kasama pa rin sa administrasyon, di ba? Ang sabi ni Pangulong Marcos, it's complicated. Kasi nga si Sara Duterte, alam mo hindi po complicated. Mr. President, no? It's never complicated. Buhat nung tirahin ninyo si Sara Duterte. Lahat ng Duterte supporters, lahat ng Duterte supporters na sumuporta kay Sara sa Uniteam, alam na po namin. No? Hindi po komplikado yan. Tatanungin nyo, bakit si Sara nasa cabinet pa? Ang mga Duterte, hindi po komplikado. Bigyan mo ng trabaho, magtatrabaho. May narinig pa po ba kayo na ibang mayor sa buong Pilipinas na may pronouncement na war on drugs? Hindi po komplikado yung mga Duterte. Sa kanila, pinangangatawanan nila yung trabaho nila. Tanungin ko po kayo, meron pa po ba nagko-conduct ng war on drugs sa buong Pilipinas na mayor? Si Baste na lang, Duterte. Kaya po, nagtatrabaho pa rin. Nakita mo naman yung sinagot sa inyo, Mr. President, ni Sara Duterte. Kaya pong komplikado. Miski yung sagot sa inyo ni Sara Duterte, trabaho lang. Ano po meaning ng trabaho lang? No? Ano po yung meaning ng trabaho lang? Ang meaning po ng trabaho lang, kaya ako narito pa rin sa iyo, Mr. President. Kaya ako narito pa rin sa iyo dahil trabaho lang po to. Wala na pong personalan to. Wala na yung sweetness nyo, di ba? Hindi mo ba napapansin? Kaya ang point ko lang dito,
No? Ang point ko lang, hindi po complicated yan, Mr. President. Tinablan nyo na si Sara Duterte noon eh. Pinagbintangan nyo, ginawa nyo ng issue. No? Siyempre, hindi aalis yan. Trabaho, binigyan nyo ng trabaho eh. Complicated sa inyo si Sara Duterte kasi alanganin kayo. Kung kayo ay aalis, kung tatanggalin nyo, mas pinasisimple nyo lang yung galit na ng mga tao. No? Kaya complicated eh. Hindi na kayo check kung yung loyalty niya nasa inyo pa. Kita niyo yung ginagawa ni Sara Duterte. Trabaho lang. Siya ay DepEd Secretary. Siya ay Vice President ng Pilipinas. Trabaho lang. Hindi po siya complicated. Eh, yung mga iba pa, the rest of the family na dating supporter nyo, wala na suporta. Binalatuba nyo yung kapatid eh. Bakit ba biglang nagalit si Tatay Digong? Bakit po biglang nagalit si Tatay Digong? Kasi binanatan nyo si Sara Duterte. Yung pinaka ano po, ang hina nyo rin eh. Kayo ang mahinang kayo ang mahinang kayo ni team. Kasi yung pinaka anong tawag diyan? Yung pinakamalakas ninyong kaalyado, tinablan nyo kagad nung nanalo. Okay. Punta tayo rito sa iba pa. Alam nyo, alam nyo yung yung ini-insist ni Pangulong Marcos na merong secret deal. Maaring sa mga follower po ninyo natutuwa, no? Kasi parang dinidiin na talaga si Duterte. Yeah? Parang nakakatuwa sa kanila kasi ano lang naman sila mag-isip eh. Napakasimple lang nila mag-isip eh. Pero hindi po nakakatuwa bilang presidente. Bakit? Masyado pong sensitive po masyado yung relasyon natin with China ngayon. Na po tayo rito, no? Yung pag-insist po ninyo, Mr. President, na meron talagang secret deal. Hindi po maganda yan bilang president, no? Ang ibig ko sabihin, ipinamumukha po ninyo sa amin na meron nangyayari sa Pilipinas na hindi po ninyo alam. Pinahihiwatig nyo na merong pinamigay ang dating Pangulo. Nag-i-instigate kayo ng intriga sa dating Pangulo. Nagagalit kami sa ginagawa nyo. At marami po yung mga Duterte supporters eh. Marami po yung mga Duterte supporters, no? Nagagalit po kami kung ayaw nyo pong man up. Alam niyo yun, magpakalalaki po kayo. Yun nangyayari po sa West Philippine Sea. Kung ano po nangyayari diyan ngayon, kung tayo binobomba ng mga tubig, water cannon. Kung tayo po ay wina-water cannon ngayon, labas na po si Duterte diyan. Kayo na po yung presidente. Huwag po tayo maghugas ng kamay. Di po